Sumalpok ang opensiba ng Russia sa matibay na pader ng Ukraine. Iyan ang marahil nararamdaman ni Putin, na parang sumalpok ang kanyang mga sundalo habang bumabagsak ang linya ng labanan ng Russia laban sa hanay ng mga kuta sa Donetsk. Inasang magpapabagsak sa belt ang malaking opensiba ngayong tagsyibol ni Putin. Sa halip, bumabagsak ang opensiba ng Russia dahil sa hanay ng mga kuta na ginagawang bitag ng kamatayan ang teritoryong nais nitong sakupin. Hindi ito inasahan ni Putin, pero ngayon ay hinuhulaan na ng mga eksperto mula sa Institute for the Study of War o ISW ang tuluyang kabiguan ng mga plano ng Russia para sa 2026. Simple lang ang mga planong yon. Sakupin ang hanay ng mga kuta sa 2026. Ayon sa France 24, nakasentro ang opensiba ng Russia na yung tagsibol sa pagbagsak ng Fortress Belt. Ang mga syudad na ito ay mahigpit na binabantayan dahil susi sila sa pagsakop ng reyon ng Donetsk na magreresulta sa pagbagsak ng Donbas. Matagal nang hinihiling ni Putin na isuko ito ng Ukraine mula simula ng negosasyon ng kapayapaan sa Russia. Ipinaparating ni Putin sa kanluran at mga Ruso na mahina ang Fortress Belt at nalalapit ng bumagsak ang Ukraine. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng Russia ng tinatawag ni dating Vice Admiral ng hukbong dagat ng Estados Unidos, Robert B. Morik, na ruta para sa anumang hukbong gustong magsagawa ng mga operasyon ng mas malalim sa Ukraine at lampas pa roon. Kaya sulit sa Rusya ang pagsisikap na ito. Yun ang plano nila, pero hindi madaling pabagsakin ang Fortress Belt. Isang koleksyon ng 4 na malalaking lungsod at maraming maliliit na pamayanan na nakahanay mula Hilaga hanggang timog sa highway na H-20 Konstantinivka-Sloviansk. Ang belt ay may habang 50 kilometro, 31 milya, at dating tinitirhan ng higit 300 at 80,000 katao bago salakayin ni Putin ang Ukraine. Iyan ang nagpapakita ng laki ng gawain ng Russia dahil kailangan nilang pabagsakin ang mga lungsod na yon bago matapos ang 2026. Inaasahan na magsisilbing simula ng tagumpay ng Russia sa Ukraine ang opensiba ngayong tagsibol. Oo, naging problema na kay Putin ang hanay ng mga kuta bago pa simula ng Russia ang malawakang pananakop. Mula nang magsimula ang kaguluhan noong 2014 na nadulot ng illegal na pag-aangkin ng Crimea at kaguluhan sa Donbas, pinalakas ng Ukraine ang kanilang depensa sa mga kuta. Mahigit isang dekada nang pinatatag ang mga kuta at sa parehong panahon, nabigo ang Russia na makalusot dito. Pero kailangan ng Russia ang hanay ng mga kuta. Ito ang magiging susi para makuha ang natitirang 30% ng rehiyon ng Donetsk na magbibigay daan kay Putin na may lagay ang sarili niya sa posisyon kung saan maaari niyang gawing tagumpay ang malinaw na kabiguan ng kanyang espesyal na operasyong militar. Walang maniniwala niyan sa labas ng Russia, pero hindi mahalaga kay Putin. May mga plano siya sa tagsibol at hindi niya lilihisan ng mga yon. Hindi mahalaga na mahigit 20 buwan nang nilalabanan ng Russia ang Chazivyar, isang maliit na pamayanan sa labas ng hanay ng mga kuta, bago matapos ang 2025. Inakala ng leader ng Russia na kaya ng kanyang tropang wasakin ng tuluyan ang matitibay na depensa sa hanay ng mga kuta, kahit mabagal ang pagkabigo sa mga pamayanan sa labas. Kailangan lang ng Russia na mas maraming tauhan at ibinigay iyon ni Putin. Nakita na nating hindi tugma ang nangyayari sa mahina at palpak na plano ni Putin para sa hanay ng mga kuta. Masamang simula ng opensiba ng tagsibol, 2026, dumadami na agad ang sugatan at namamatay kahit malayo pa ang mga puwersa ng Russia sa hanay ng mga kuta. Sa ulat ng National Interest, 10,000 sundalo ng Russia agad ang napatay o nasugatan ilang araw pa lang mula simula ng bagong operasyon. Ang kampanya ng Russia laban sa hanay ng mga kuta ay naging record breaker. Pero sa pinakamasamang paraan, noong Marso 17, nawala ng Russia ng 1,000 at 710 sundalo sa loob lamang ng isang araw, na siyang pinakamataas na bilang ngayong 2026. Tututukan natin ang huling 2 salita sa ngayon. Mas marami pang mas malala ang mangyayari sa Russia dahil hindi nagbago ang estratehiya ni Putin mula sa kanyang paraan ng pagpapadala ng mas marami mga sundalong itinatapon lang sa depensa ng Ukraine. Ang unang mga pagkatalo ay nagpapakita na masama ang simula ng Spring Offensive, kaya malayo pa ang layuning pabagsakin ang linya ng mga kuta. Ang mga Russian military blogger at propagandista ay nagsisimula ng tumiwalag kay Putin, gaya ng malalaman mo kung mananatili ka. Dito nagsimulang lumala ang sitwasyon, nagiging sakuna para kay Putin at sa plano niya sa linya ng kuta. Ang mga pagkalugi ay maaring tanggapin ng isang manhid at di mataktikang tulad ni Putin
kapalit ng mga dagdag na teritoryo sa kahabaan ng linya ng mga kuta. Ngunit hindi yon nangyayari. Ipinaliwanag na ng eksperto mula ISW at tagamasid militar ng Ukraine na si Konstantin Mashevets ang tunay na nangyayari sa labanan. Iniulat ng ISW na sinabi ni Mashevets na nagpadala ang Russia ng unit mula sa ikatlong Combined Arms Army para sa pagsulong laban sa Donetsk Fortress Belt. Sa ngayon, nakikipaglaban ang mga sundalong iyon sa Ukraine, malapit sa Zakhitna at Krivaluka, parehong silangan ng Sloviansk sa hilaga ng Fortress Belt. Hindi naging maganda ang takbo para sa Russia roon. Kahit may ilang estratehikong tagumpay si Putin noong unang Marso, huminto ang opensiba pagsapit ng Marso 29 dahil nabigo silang makausad sa loob ng isang linggo bago ang ulat ng ISW. Ibig sabihin, walang pag-usad mula Marso 22 at lumalala pa para sa Russia. Sa direksyon ng Konstantinivka, na maari natatandaan mo bilang kabilang dulo ng Fortress Belt, nagpadala ang Russia ng kanilang ikatlong Army Corps at ikawalong Combined Arms Army. Mas malala pa ang kalagayan nila kaysa sa ikatlong Combined Arms Army. Habang ang ikatatlo ay kahit papaano ay nakagawa ng kaunting pag-usad bago sumalpok sa matibay na depensa ng Ukraine, ang mga puwersang ipinadala ni Putin sa timog na dulo ng Fortress Belt ay hindi man lang nagawa iyon. Mas mabagal pa silang kumilos kaysa ikatlong Combined Arms Army, kaya nahihirapan si Putin. Plano nilang atakihin ang Fortress Belt mula sa dalawang dulo. Hindi mangyayari yon kung hindi pa man lang nakakalapit ang mga tropa sa isa sa mga dulong yon sa mga posisyong kailangan ng Russia na maabot nila. Sinusubukan ng Russia na gawin ang tanging alam nitong paraan para lutasin ang problema sa Fortress Belt na kinakaharap nila ngayon. Naniniwala si Putin na magdadala ng tagumpay ang mas maraming tao. Kahit ibig sabihin nito, mas maraming kabataang lalaki ng Russia ang madudurog sa mga depensa ng Ukraine. Ayon kay Mashevets sa Facebook, noong Marso 29, napilitan ng Russia kumuha ng puwersa mula sa reserbang pangmobilisasyon sa mga sinakop na rehiyon ng Donetsk at Luhansk. Ito ang mga sundalong dapat sanay nanatili pa sa mga sinakop na lugar bilang reserba o dagdag, puwersa kapag may tagumpay sa Fortress Belt. Ipinapadala na agad sila sa labanan, pati Russian Volunteer Assault Corps. Sa madaling salita, mas maraming sundalo ang ipinapadala ng Russia kaysa sa orihinal na plano nila sa mga unang linggo ng Spring Offensive. Dahil mas marami silang nalulugi o namamatay na tropa kaysa sa inaasahan nila at halos wala silang napapalakapalit ng mga pagkaluging iyon. Bumabalik tayo sa estratehiyang pag-atake mula sa magkabilang dulo. Gusto ni Putin na maisagawa ang isang klasikong pag-ipit mula sa magkabilang panig. Atakihin mula sa dalawang magkaibang panig at mababakuran mo ang kalaban, mapipilitan silang magdepensa sa magkabilang panig habang unti-unti mong pinapahina ang kanilang mga puwersa. Lumang estratehiyang militar ito na nais gamitin ni Putin sa sabayang paglusob sa hilaga at timog ng Fortress Belt region. Sa timog ng Fortress Belt, lalo na sa Liman at Konstantinivka, hindi natuloy ang inaasahang pagsulong ni Putin. Kung walang mga pagsulong na yon, hindi may sasagawa ang pag-ipit. Kaya napilitan si Putin magdesisyon. Magtitiwala ba siya sa palyadong tropa niya sa timog ng Fortress Belt? Mukhang masamang ideya yon. Sila pa ang nababawasan ng walang progreso. Ipapadala kaya ni Putin ang dagdag na puwersa mula sa ikatlong Combined Arms Army na bahagyang nagtagumpay sa hilaga pero natigil na? Hindi rin ito magandang opsyon. Bawat sundalong, pinadala ni Putin mula hilaga. Hindi na kayang depensahan ang mga posisyon ng Russia. May mga pagkakataon para sa kontra-atake ng Ukraine. Kasabay nito, ang paghina ng ikatatlong pinagsamang hukbong sandatahan ay magdudulot ng mas mahina o tuluyang pagkawala ng opensiba. Kaya hindi mababawi ang isang linggong walang anumang pag-usad. Ganito namin ipinaliliwanag ang pagpigil ng linya ng mga kuta sa opensiba ng Russia. Ayon sa ISW, ang maliit na pag-usad ng Russia ay posibleng makatulong sa mga operasyon sa Liman at Konstantinivka, pero hindi ito sapat habang tinatangkang sumulong sa Sloviansk. Kailangan pumili ni Putin. Ngunit alin man ang piliin niya, pinapadala niya ang kanyang mga sundalo sa patibong na nagdulot ng pagtaas ng nasawi sa Russia sa unang 2 linggo ng opensibang tagsibol. Inasahang babagsak ang Fortress Belt sa ganitong paraan, pero mukhang lalong imposible ito, lalo na kung target na bumagsak ang Fortress Belt pagsapit ng 2026. Unti-unti na bumabagsak ang opensibang tagsibol, na sana ay nakita ni Putin kung naging mapanuri siya. Bago tayo lumalim dyan at ibunyag ang isang nakakabaliw na twist na nagpapalala pa lalo ng lahat ng ito para kay Putin, magpapahinga muna tayo sandali para ipaalala sa inyo na pinapanood ninyo ang The Military Show. Ibinibigay namin ang buong larawan, hindi lang headline. Kung may natutunan kayo, mag-subscribe para laging updated sa balita.
Sa kayon, siguradong galit na galit si Putin sa kanyang mga nabibigong tropa. Mas dapat siyang magalit sa sarili niya dahil naipahayag na ito ilang buwan bago simulan ng Russia ang Spring Offensive na layong pabagsakin ang Fortress Belt bago matapos ang 2026. Matapos mayigit isang dekada ng kabiguan sa Fortress Belt, hindi pa rin yata naunawaan ni Putin na hindi ito kayang tapusin ng kanyang puwersa sa loob ng halos isang taon. Muling binanggit ng ISW, lalo na ng mananaliksik nitong sina Jenny Olmsted at Jessica Sobieski, ito noong Disyembre 18. Napansin nila na noon, abala pa ang Russia sa 22 buwang kampanya para sakupin ang Pokrovsk-Mirnora. Dapat ay naging pahiwatig na kay Putin na ang mas pinatibay na linyang tinatarget niya ay hindi magiging madaling tagumpay. Tungkol naman sa kung kailan maaring bumagsak ang Fortress Belt, sinabi ng dalawa ng 2026 ay sobra ng ambisyoso kahit sa pinaka-optimistikong pagtataya. Malabong masakop ng Russia ang buong Donetsk at Fortress Belt bago 2027 o 2028 kung magpapatuloy ang suporta ng internasyonal na kaalyado ng Ukraine, ayon sa 2 Disyembre. Ang nakikita natin ngayon sa mga unang linggo ng Spring Offensive ay halos tiyak na matutupad ang propisyang ito. Hindi lang si Putin ang may gawa nito, kahit na patunayang wala siyang kakayahan kasama ng kanyang mga komandante. Inilaan ng Russia ang huling bahagi ng 2025 sa paghahanda para sa Spring Offensive, kabilang ang mga atake sa Pokrovsk-Mirnorod at pagsakop ng teritoryo sa timog Ukraine. Layunin nitong gumawa ng buffer zone sa katimugan para pigilan ng Ukraine magpadala ng reserba sa pinakatimog na dulo ng Fortress Belt na target ng Russia. Sa loob ng ilang panahon, mukhang naging matagumpay pa nga ang Russia. Gayunpaman, ang pagkawala ng access sa mga ilegal na Starlink terminal na matagal nang ginagamit ng Russia sa malaking bahagi ng digmaan ay naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang posisyon sa timog. Mula katapusan ng Enero, nagsimula ang kontraopensiba ng Ukraine sa timog, na nagpalaya ng 400 kilometro kwadrado o humigit kumulang 100 at 54 na milyang kwadrado ng teritoryong dating hawak ng Russia. Wala nang natirang buffer zone na inaasahan ni Putin. Napilitan ng Russia na magpadala ng reserba sa timog Ukraine para pigilan ang kontraopensiba, kaya kulang na ang sundalo para sa Fortress Belt at hindi natutupad ang orihinal na plano. Dagdag pa rito, dahil wala na ang buffer, nagawa ng Ukraine na magbukas ng ruta patungo sa timog ng Fortress Belt na siyang nagpapaliwanag kung bakit bigong-bigo ang mga puwersa ng Russia sa reyong iyon. Sabi ng RBC Ukraine, ang mga sundalong mula Donetsk na ipinapadala sa timog ng Ukraine ay hindi ordinaryong infantry. Mga elite unit at paratrooper ang inatasang bawiin ang mga teritoryong napalaya na ng Ukraine. Ano na lang ang natira sa Russia para sa Spring Offensive laban sa kuta? Tao. Mga pambala sa kanyon. Mga sundalong kulang sa pagsasanay at kaalaman sa estratehiya na ipinapadala lang mamatay sa mga kuta na hindi sila handa. May dahilan kung bakit nabasag ng Russia ang sariling record ng mga casualty sa isang araw at malamang na mababasag pa ang record na yan ng ilang ulit bago matapos ang tagsibol. Habang nakikita ni Putin na bigo ang bawat opensiba ng Russia dahil sa Fortress Belt, magtatanong siya kung saan siya nagkamali. May naging papel ang hindi inaasahang ginawa ng Ukraine sa timog at masyadong mataas ang tingin ni Putin sa sarili para hindi niya isipin na siya ay estratehikong henyo. Pero hindi niya makikita ang papel na ginampanan niya at ng mga kasabwat niya sa Kremlin sa lahat ng ito. Sa likod ng mga problemang nararanasan ng Russia sa labanan, ay may mas malaking issue na kailangang harapin ni Putin. Tinatalikuran siya ng mga military blogger ng Russia. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang propagandista ni Putin sa hukbo niya ng disinformasyong nakabase sa Russia. Paunti-unti, napupunta na sa ating mga kalaban ang kalamangan. Napaka-veteranong mga taong nagtatrabaho doon. Sila ay mga mataas ang kwalifikasyon na espesyalista. Alam nila kung paano gumagana ang mga bagay-bagay at sinisikap nilang sulitin ang technical na bentahe nila. Iyan ang sabi ni Yuri Podolyaka sa pagsusuri ng opensiba laban sa linya ng kuta. Para maintindihan ang halaga ng propagandistang ito, alamin mo muna kung sino siya. Si Podolyaka, dating mamamayan ng Ukraine, ay lumipat ng katapatan sa Russia noong 2014 sa unang pananakop ni Putin sa Ukraine. Dinago ang ideal na propagandista para kay Putin. Sino pa ba ang mas angkop kundi isang dating Ukrainian para magsabi sa mga tao ng Russia kung gaano kamakatarungan ang pananakop ni Putin? Sa halos 4 na taon, si Podolyaka, na may 2.7M subscribers sa YouTube at 2.8M followers sa Telegram, ay eksaktong gusto ni Putin. Isang lalaki nagpakalat ng propaganda sa napakalaking madla hanggang nung taglamig, nung ipinapahayad pa rin niya ang hindi maiiwasang pagbagsak ng militar ng Ukraine. Ngayon,
Tinalikuran ng isang kilalang military vlogger ng Russia ang nagpapasod sa kanya dahil sa pagbagsak ng opensiba ngayong tagsibol. Gayunpaman, ang malabong mga komento tungkol sa pagiging mas advanced ng teknolohiya at estratehiya ng Ukraine ay maaring hindi mukhang pinakamalaking pagtataksil sa mundo. Maaari mo pang sabihin na sinusubukan ni Podolyaka na mag-ingat at bumawi sa bansa na kanyang tinaksilan ilang taon nang nakalipas. Pero hindi mo pa narinig ang sinabi ng military vlogger tungkol sa palagay niya sa Spring Offensive. Sa tingin ko sa mga susunod na buwan, hindi natin mababago ang sitwasyon. Wala talaga tayong magagawa, sabi ng propagandista. Dagdag pa niya, ang pangunahing pagsisikap ng Russia ay dapat na nakatuon laban sa Ukraine sa ngayon. Ngunit mahirap makita kung paano magtatagumpay ang pagsisikap na iyon. Sabi ni Podolyaka, haharap sa malaking pagkalugi ang Russia sa pagsubok nitong lusubin ang hanay ng mga kuta. Malaki ang teknolohika na lamang ng Ukraine. Nagsisimula na itong magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga likurang posisyon ng Russia sa mga sinakop na rehiyon ng Donbas na naging posible dahil sa mga bagong drone na katamtaman ang saklaw ng Ukraine. Binububutas ng mga drone ang depensa sa impapawid ng Russia at mahalagang pasilidad militar sa mga sinakop na rehiyon. Habang nagsasalita tayo, hindi lang si Podolyaka ang dating taga-suporta ni Putin na tumalikod sa kanya. Tinalikuran din ni Ilya Rumizlo, matagal lang tagapagtaguyod ng pang-ingibabaw ng Russia sa kalapit bansa, si Putin. Akala natin si Putin ang magbubuklod sa Russia, pero ngayon, puro madugong pag-atake at pang-akit sa mga sundalong kinontrata sa pamamagitan ng panilinlang, ayon kay Rumizlo. Tinawag niyang walang saysay ang pananakop ni Putin at sinabing maaring tumagal pa ito ng dekada, lahat para mapawi ang ego ng isang taong di matanggap ang kabiguan sa kanyang mga layunin. Hindi lehitimong presidente si Vladimir Putin. Dapat mag-resign si Vladimir Putin at litisin bilang kriminal ng digmaan at magnanakaw? Mabuhay ang kalayaan, putik, sigaw ni Rumizlo. Ilang taon nang sumunod sa propaganda ng Kremlin ang mga taong ito. Ngayon, sinasabi nila sa milyon-milyong tao na nabibigo ang Russia at mahina si Putin bilang leader. Ito ang mas malaking problema para kay Putin at lalo pa itong lalala dahil sa nangyayari ngayon sa Ukraine. Habang lumilipas ang mga linggo, nakakaunti lang ang nakukuhang tagumpay, mas maraming pagkatalo at walang nababasag sa linya ng kuta. Ang kawalan ng estratehiya ni Putin ay babalik at maghahatid ng problema sa kanya. Susubukan niyang patahimikin ang mga bumabatikos. Pagsapit ng katapusan ng 2025, nagsimula ng supili ng Kremlin ang mga military vlogger ng Russia. At simula noon ay nagsagawa na si Putin ng mga hakbang para isarang internet sa Russia, upang tanging mga aprobado at kontroladong mapagkukunan ng estado lamang ang magiging accessible. Di nun mababago ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa Ukraine. Wala rin magagawa tungkol sa pumalyang opensiba ng tagsibol. Habang humihigpit si Putin sa Russia, lalakas lalo ang mga tutol sa kanya. Ang Fortress Belt ay patuloy na lalaban sa agresyon ni Putin tulad ng ginagawa nito mula 2014. Ang inakala ng Kremlin na ilang buwang laban ay aabutin pala ng mga taon at mas malaki pa ang nagagastos ng Russia kaysa sa dapat. Dumaan na ang pinakanakamamatay na araw ng Russia ngayong 2026 at lalo pa itong lalala. Nanarisan na natin ang nangyari sa Russia noong Marso 17, pati na rin kung gaano kalala ang naging kalagayan ng mga puwersa ni Putin sa linggong yon, kabilang ang araw na yon na naging mapanganib para sa kanila. Para malaman ang ginawa ng Ukraine para mapatigil agad ang opensiba ng Russia sa tagsibol, panuorin ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa Ukraine. At salamat sa panonood.